Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sintron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Subalit, sumagot siya, "Sabihin ninyo sa lalaking yon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang
propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." He replied, "Go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. In any case, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem." Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord."